or for our first example, okay, so evaluate the integral of 1 minus e raised to negative 2x dx from 0 to 3 using the following. So meron tayo ditong, ito yung mga nabanggit natin kanina sa ating closed forms of Newton codes integration nila. So meron tayong trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, and Simpson's 3/8 rule, kasama na yung kanilang mga multiple applications. So dito, but ng trapezoidal rule, n is equal to 4 para sa multiplication ng Simpson's 1/3 at n is equal to 5 naman para sa multiple application ng Simpson's 8 rule. And then, we're going to determine the percent relative error in each of them based on the analytical value. So, yung pag sabi ng analytical value, ito yung true value. Okay? And then, the local truncated errors in A hanggang E. So, yung hanggang ano lang tayo, yung hanggang single application lamang ng Simpson's 3/8 rule, ayun ang local truncated errors. So ngayon, pag in-integrate natin syempre using diba, pag nag-integrate tayo 0 to 2 or 0 to 3 rather, so syempre diba, pag in-integrate mo yan, you will come up with x plus 1/2 e raised to negative 2x, then go to 3. Syempre pag sinubstitute mo na yan using the concept of the definite integral, so dapat ang makuha mo is around 2.5012. Of course, ito yung magiging basehan natin para malaman natin yung ibang values ng integral, no? Depende din sa mga method na nabanggit natin. Okay? So now we will start with the first one, trapezoidal rule. So dito ang kailangan natin, no, pag trapezoidal rule is of course yung A at saka yung B. Yung A natin is 0 at ang B natin is 3. And based on the given function, so in-identified natin kung ano yung magiging value nila. So ito, bale yung 0 sinubstitute lang natin x ng 1 minus e raised to negative 2x. At ganun din yung 3. So kaya ito yung kanilang mga values. So f of A is equal to 0 and f of B is equal to 2 or 0.997. Ngayon, using the formula of the estimate integral for trapezoidal rule, so ang gagawin mo lang, siyempre 3 minus 0, yan, multiplied lang sa value natin ng f of A at saka f of B, ayan, divide sa 2, so come up with what? 1.4963. Yan. So, ayun lang, ganun kasi, no? Kaya lang siya napakalayo nung nakuha nating value compared dun sa nakuha natin sa analytical, di ba? So, kaya nga, expect na po natin kapag trapezoidal rule, medyo napakalaki mong discrepancy. Ngayon, try natin kunan yung kanyang truncation percent relative error. Okay, ganito pag kukuha tayo ng relative error, tandaan lang po natin itong approach true value minus approximate value is divided by true value, then multiplied by 100%, diba? Naman yun. Okay? Yun naman yung pagkaan mo ng pagkuha ng percent relative error. Okay, isubs na natin yung ating true value, 2.5012. So, ito yung nakuha natin kanina, umpisa. Then, minus 1.4963 divided by yung ating true value, then times 100%, you will get around 40.17%. Okay? So, ito yung ating percent relative error. Ngayon, dito sa local truncated error, so kailangan makuha muna natin yung average second derivative. So, of course, kunin muna natin yung first derivative ng ating function. So, diba, pag kinuha mo yung derivative nung 1 minus e raised to negative 2x, so pag kinuha mo yung derivative, you will come up with 2 e raised to negative 2x. Okay? Then, para makuha mo na yung average, second derivative, so siya substitute mo lang naman yung 0 ay yung tinatawag na 2 e raised to negative 6. So, dito nilagay natin yung 3 minus 2 e raised to 0. Yung extra man 0. Then dito, 3 minus 0.
So, pag kinalculate mo yan, so you will come up with negative 0.665. Okay? Yan. So, kung hindi ako nagkakamali, tama yan, no? Okay? Yan. You can check that using your calculator. And then, next up, kunin na natin yung ating yung ating magiging truncated error. So dito, ang ginamit ko po is yung B minus A, although pwede rin namang H dyan. But sabi ko nga kanina, pag trapezoidal rule, H is equal to B minus A, or that is 3. Okay. So dito, ilagay lang natin 3 to 3 over 12 times negative 0.665. And addition error is equivalent to 1.4963. Okay? So ano ibig sabihin ng 1.4963? Okay. Ganito lang po yan. Since nakakuha tayo approximate value ng 1.4963, idadagdag lang po natin yung truncate. Yung error na to, dagdag mo. 1.4963 plus 1.4963. That is 3.5. That will be around 3. Okay? Pero ang true value natin is 2.5. Ayan, so medyo somehow lumapit naman siya kahit papaano. Kasi kung 1.49 lang yung basihan natin, tapos 2.5, so you will get a difference, an error of 1. No? Pero kung halimbawa, ito, pinag-add mo to, yung dalawa, no, in-add mo tong error na to dito, sa 1.496, that will be 3. Okay? Then, ang difference yan will be 0.5 na. So, medyo lumiit naman kahit pa paano yung yung percent relative error. Ayan. Okay? So, that will be for letter A. Nabusit tayo sa ating letter B. Ayan, multiple application trapezoidal rule. So, dito, given po ay number of segments na 2. So, therefore, ang gagawin natin na i-divide natin yung difference ng B at saka A, which is 3 and 0, 3 minus 0. Then, divide both sides by 2, 1.5. So, ngayon, dahil dalawang segments lang meron sa'yo, so, syempre, kailangan mo 3 points. Okay, 3 points lang. Kailangan mo. So 0, 1.5, and 3. And using the function of 1 minus 3, or 1 minus e raised to negative 2x, kaya po ito, diba? 1 minus e raised to negative 2 times 1.5. Nakuha yung 0.9502. And again, yung ating actual or average true value is 2.5012 pa rin. Ngayon, dito sa ating estimate integral, since yung nasa gitna, kailangan kunin natin ang sum nung mga f of x na nasa gitna. Pero kaya lang, ang problema natin tayo. So kaya, ang mangyayari lang, edi h over 2 is multiplied by f of x sub 0. Isa lang naman yung nasa gitna, o isa lang namang f of x ang nasa pagitan nila. So you will have 2 here. And 2. Tapos f of x sub f of x sub n. 2. Okay. Then, of course, substitute mo na dyan ang values. So, yung h mo, 1.5, divide mo sa 2. Then, you will have 0 plus 2 times 0.95 plus 0.9975. And then, you will come up with what? Ang value niya ay 1734. Okay? And then, pagdating sa kanyang percent relative error, so 250 minus 2.1734, divide mo sa 2.512, then times 100%, so you will come up with 13.47%. So medyo medyo malapit na siya. And then para sa ating local truncation error, so dito, ang sabi lang naman natin is the local truncated error is negative 1 over 12 NH cubed. Then yung average second derivative, pwede naman nating sigurong gamitin na lang siguro yung nakuha nating truncated error kanina sa single application. Diba nakuha natin din is around 1.4963? Kaso yung h natin magbabagay, hindi pala pwede. Okay, sige. Hindi pala siya pwede. So kaya gagawin natin negative 1 over 12, tapos yung n mo is 2,
Tapos yung h mo is raised to 3. Tapos yung ating nakuhang average second derivative, negative 0.665. And you will come up with 0.3741. Na kapag inad natin tong 0.1 dito, so you will have 2.54. Pag pinag-add mo itong dalawa, no, inad mo yung error dito, the estimate integral, so you will have 2.6 or 24. So which is close na po dun sa ating hinahanap na integration. So, ayun lang naman po yan. So, kapag apat naman ng segment, so syempre, divide mo yung 3 minus 0, so you will come up with 0.75. And you have to list yung mga values ng f of x at h is equal to 0.75. So, ibig sabihin, from 0, dagdagan ng 0.75, then you will have 1.5, you will have 2.25 hanggang makarating ka 3. Okay? So, dito lumalabas na meron po tayong 5 points. Tama? 5 points, pero 4 ang segment. So, you will have this one, f of x sub 0, yung 0, f of x sub 1, f of x sub 2, f of x sub 3, at f of x 4. So, you will have 4. Ngayon, using the estimate integral for this 4 segment multiple application of trapezoidal rule, so, ang ilalagay na lang natin, syempre yung h, then f of x sub 0, tapos, multiply natin sa 2 yung mga function sa pagitan ng dalawang yung pagitan ng initial at ng final. So, di lang fx sub 1 plus f of x sub 2 plus f of x sub 3. Ayan. So, ito mo ilagay finally yung f of x sub 4. So, wag mo isa sa times 2 yung f of x sub 4. Kasi siya yung pinaka huli. So, ilagay mo na dito, h mo. Okay? Then, you will have 0 plus 2 times 0 point. Yan. Yan plus. Yan plus. Yan. So, pag ginawa mo yan, eh, syempre, you will come up 2.4111. So, medyo malapit na po dun sa ating true value na 2.5. Okay. So now, pagdating naman sa kanyang percent relative error. So, of course, kunin lang natin. Siyempre, you will have what? 2.501 minus 2.4111. Divide mo lang sa 2.5 times 100%. So, you will come up with 3.60210. Okay? And then, pagdating naman sa kanyang local truncated error, so, syempre, binamatan natin is 4 lang. 4 lang naman po. Pero yung h is 0.75 raised. Tapos yung average second derivative na negative, 0.665. Okay? So, you will have 0.0935. Kapag itong 0.0935, i-add mo siya sa 2.4. So, you will have 2.5 already. Malapit ka na sa 2.5. Okay? Ayun lang naman. Okay? So, lumiliit na po yung error natin. So, ibig sabihin, lumalapit ka na dun sa true value natin. Yan. Okay? Okay, Simpson's one-third rule. So, sabi nga natin kanina, para makuha natin yung h ng Simpson's one-third rule, kunin mo ang kalahati ng difference ng b at saka a. Always take note of that pag sa Simpson's one-third rule. And you will have this one. Itong mga values ng function natin at x is equal to 0, 1.3. Yung 1.5 galing po yan dito sa pagkuha mo ng h. Okay. So dito, kailangan mo lang naman 3 no? So, dito ilagay mo lang naman yung h mo is 1.5. 1.5 divided by 3 tapos 0 plus 4 times 0.9502 plus 0.975. So, tingnan natin kung ano makukuha dyan. So, ang makukuha dapat dyan is nasa 2.3992.
Yan. So, yan po ang ating value ng integral at using Simpson's one-third rule. And then, pagdating naman sa kanyang percent relative error, so syempre, ang gagawin mo lang naman dyan ay minus mo lang naman 2.5012 minus this. Yan. Okay, pakikorek na lang ako if may mga miscalculation. So dito ang makukuha nyo dapat ay nasa 4.078%. Yan. Ngayon, ito na guys. No? Yung local truncated error, it involves the fourth derivative average of x. So syempre, kanina nabanggit na natin yung tungkol sa first derivative, di ba? That is, ang ating function pa na ginagamit, 1 minus e raised to negative 2x. So you have here 2 e raised to x as the first derivative. Second derivative is negative 4. The third derivative is 8e raised to negative 2x. So therefore, para makuha yung average fourth derivative at x, so kakailanganin mo ay, okay, so ang kailangan mo ay yung third derivative po ng b, then minus third derivative ng n o ng function at x is equal to a, then b minus e. So since meron na tayo 80 raised to negative 2, then ang ating naman is b is 6 at so negative 6 minus e raised to 0, then 3 minus 0. So kaya dito nakadun sa value na negative 2.6601. Okay? So ito na yung ating mag-value ng fourth derivative. Average fourth derivative of f of x. So, substitute mo lang negative 1 over 90. Ang ating h ay 1.5. Tapos raised to 5. Tapos yung fourth derivative or average fourth derivative. So you will come up with 0.2244. Yan. So nakuha na po natin yung ating mga kailangan dito sa Simpson's one-third rule. So pag in-add mo naman yung 224 sa 2.3992, so you will come up with 2.6. No, 2.61. Yeah, medyo parang lumayo. Hindi. Parang lumalapit naman na siya kasi since this is single application pa lang naman. Okay. Ngayon, punta tayo sa multiple application, Simpson's one-third rule. So, ngayon, ang given naman na segment sa binigay ay 4. So, bale, i-divide natin sa 4 yung 3 minus 0 and you will come up with 0.75. At kailangan, makuha mo yung mga values ng x na gagamitin mo. So, starting off with x is equal to, of course, 0, then add mo lang 0.75, 1.5, 2.25, at 3. Okay, so, syempre, identify natin sila as f of x sub 0 ito, f sub 1, so ito ito yung nasabi natin. F of x sub 2, okay, dito naman f of x sub 3, ito naman lastly yung f of x sub. Okay. So dito, ang kailangan natin, dito ang i-multiply sa 4 is yung summation po nung mga f of x sub odd numbers. So sino-sino ba yung may mga odd numbers? Yung f of x sub 1 at ang f of x sub 3. Pagdating naman sa even, ang ilalagay lang po natin dito ay yung f of x sub 2. Hindi po natin pwedeng ilagay f of x sub 4 dito dahil meron po siyang hiwalay na na position. Okay? So nakahiwalay po siya. So bale again, yung initial at saka yung final, hindi po sila pwedeng isama dito sa mga summation na nasa gitna. Okay? So ang h natin, nakuha nga natin is 0.75. Divide lang natin sa 2. Then you will have a 3 rather. So you have what? Okay, yung initial 0 plus 4 times nung ilalagay po natin ng mga add, okay? Ng mga add
numbered position ay yung f of x sub 1 at ang f of x sub. Samantalang dun sa may mga even naman, ang ilalagay natin ay yung x sub 2 lang, no? Yung f of x. Okay? So dito 4 times yung f of x sub 1 plus 0.99. Then plus 2 times 0.95 plus 0.9975. Yan. So ngayon, pag kinuha mo na yan, okay na ay, so you will have 2.4963. Medyo napakas na, no? Ayan, doon sa 2.5 na hinahanap natin. Okay? Ngayon, percent relative error, expect na natin na ito ay medyo less than nasa 1%. Yan. Okay. Medyo lalapit na tayo dun sa 1%. So, we can have the summation of or the approximate error, relative error, have 2.5012 minus 2.4903. 100%. So, you will have 0.4358%. Yan. Okay. And then for the local truncator, so you will have, of course, dito, gamitin natin yung N. Ang H natin is 0.75. No? Tapos, raise to 4 natin. Sorry, raise to 5 pala. Okay. Ayan, raise to 5. Tapos, yung ating fourth derivative nga po, negative 2.6601. Okay? So, dito dapat magkam 0, 1, 4. Ayan po mga, okay? Okay. So, yan po yung magiging answer natin for this rule. Okay? Dalawang rules pa po tayo meron. So, we have the Simpson's 3/8 and yung kanyang multiplication. Okay, now let's go to the Simpson's 3/8 rule. So dito, sabi nga natin, yung ating H will be equal sa B minus A divided by 3 dahil it involves or dahil it involves 4 points. Okay, having 3 seconds. So 3 minus 0 divided by 3 is equal to 1. Then kunin mo naman yung value ng function at x is equal to 1 at saka at x is equal to 2. So same function pa rin yung ating ginagamit dito So yung 1 minus e raised to negative 2x. So ito, nakuha na natin yung mga values. So ito, pwede natin sabihin this is f of x sub 0, f of x sub 1, f of x sub at f of x sub 3. So hindi dahil sa yung x niya ay 0. So nagkataon lang. Okay? Ngayon, ito yung ating formula para sa ating estimated integral. So substitute 3 times 1 divided by 8. So ang h natin is 1, then 0 plus 3. So pwede ko na sigurong pagsamahin, no? Yung dalawa, since nakamultiply sa 3 yung, then plus 0.99775. So therefore, you come up with 2.4513. Ayan. So medyo lumagpas, no? Kasi yung ating nahanap, ay hindi, wala pa pala. Mga 0.05 yung difference. Okay, kunin natin ang ating percent relative error. So, 2.5012 minus 2.513 divided by 2.5012. Then, multiplied by 100. So, dapat meron kang, okay, 2%. 1.995. Okay. Then, pagdating naman sa kanyang truncated error. So, ito lang naman. Okay, you will have negative 3 over 80. H raised to 5
then the fourth derivative x, or f of x rather. Tapos ang ating h is 1. And tapos ang ating fourth derivative I, or average fourth derivative is this. So you will come up with 0.0998. So ano na lang, 1 na lang. No, malapit na tayo dun sa ating hinahanap. So ayan po. Okay. And then last, okay, last na to. Para sa number 1 pa lang. Okay, multiple application Simpsons 3/8 rule. So, given po ay 5 segments. So, what we're going to do is, i-divide natin yung 3 minus 0 sa, o yung magiging sagot sa 3 minus 0 sa 5. Therefore, you will have 0.6. At dahil ang h po ay 0.6, so magkakaroon ka ng 1.2, 1.8, at 2.4. Okay? So, dito meron kang 5 segments nga. So, then ito na yung ating mga values ng function. Base pa rin dun sa ating given na function na 1 minus e raised to negative x. So, you will have here f of x sub 0. Ito naman, f of x sub 1. Dito f of x 2. F of x sub 3. F of x sub 4. So, ang pinakamataas ay ang f of x. So, sa pagkakataong to, since ito yung ating estimate integral, kailangan mo dito, multiply 3, yung may mga f of x sub I where I is equal to 1, 2, 4, 5. And dito naman sa may nakakamultiplied sa 2, yung may mga j na 3, 6, 9. So, ito sa ating gagawing problem solving. Okay? So, sino lang sama na yan na i-multiplied sa 3? So, mga isasama lang natin, syempre, yung 1, 2, 4 lang. Yung x sub 1, f of x sub 2, at ang f of x sub 4. So, hindi mo pwedeng isama f of x sub 5 dahil siya yung pinaka-last o yung ating final na ng function sa problem na to. Then, para naman dun sa ating summation of f of x sub j, yung f of x sub 3 lang. As ito, f of x sub 5. Okay. So, ganun lang po yung teknika kapag gamitin itong multiple application Simpsons. So, 3 times 0.6 divided by 8. Tapos yung 0 plus 3 times 0.6 plus 0.09093 plus 0.9727 plus 2 times 0.991 plus 0.9975. Okay? And therefore, tama ba yung aking ginawa? Tama ba, guys? Okay? I think may mali. Kasi baliktad to. Okay? Yan. So, dapat ang ilalagay na 4. Yan. Tama dali tayo eh. So, dito, f of x sub 1, 8 pa dito. Dito yung 9727. So, ngayon, ang ating makukuhang value ng intinasa, 2.1 or 2.4171. So, ito yung ating value ng integral para sa under this simple or under this multiple application Simpsons 3/8 rule. And for the percent relative error, so you will have, of course, medyo lalayo lang tayo ng medyo lumayo siya eh. Okay? So, you will have 3.362.4%. Yan. So, ito lang naman yung kailangan mo para sa multiple application eh, ng Simpsons 3/8. Hindi naman na kinailangan sa problem yung local truncated error. Okay? Okay, to summarize yung naging example number 1 natin. So, ito po yung mga nakuha natin kanina. Para dun sa trapezoidal rule, having 1 segment, 2 segments, and 4 segments. So, ay, ito po yung mga nakuha natin kanina. And then, you can also practice para makuha itong sa 3 segment, 5 segment, 6, 7. So, ayan. Basta tandaan nyo lang, ang minimum number ng segments dito sa trapezoidal rule ay 1. Okay?
At magsisimula ang multiple application kapag ang n or kapag ang bilang ng segments na ay dalawa. Okay? Pagdating naman sa dito sa Simpson's 1/3 rule, so ang ating minimum number of segments na kailangan dito ay dalawa. Magsisimula lang yung multiple application kapag ang bilang ng segments sa Simpson's 1/3 rule ay 3. Okay? So ito yung mga nakuha natin kanina para sa Simpson's 1/3 rule. Diba? Ito yung sa single application, yung 2.3992. At ito yung sa 4 segments natin na 2.4903. At para naman dun sa ating last na ginawa, yung Simpson's 3/8 rule. So ito yung mga nakuha natin kanina. So ang minimum number of segments naman dito ay 3. So pag 4 na, so multiple application na yon. So pag 5 segments, you have 2.4171. Okay? So you can verify that using an Excel. So para mas madali yung calculation ninyo. Okay. Now for our next example, so parehas lang po yung gagawin nating approach pero iba lang yung ating magiging formula, and then we will find the number of or the estimate integral using the 3 rules, no? Yung trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, at Simpson's 3/8 rule hanggang 6 segments lang. And then determine the percent relative error for these 3 methods. Ayan, or for these 3 techniques based on the analytical value and the local truncated errors para lamang po sa trapezoidal at sa Simpson's 1/3 rule. So ito po yung mga values na yan. So pwede nyo pong practicein ito guys para malaman nyo kung tama yung mga sagot dyan. So of course, pag kinuha naman natin yung analytical value, which is yung integral po ng 6 plus 3 cosine of x, ayan, dx, you will have what? Okay, syempre, integrate mo yan, you will have 6x. Tapos, 3 sin x. Tama ba? 3 sin x. Tapos, from 0 to 5. Ayan. Then, dapat mag-come up ka sa 12.4248. Ayan. So, ito yung ating analytical value, and then pwede mo naman pag-practicein yan. So ito yung mga makukuha mo under the trapezoidal rule mula sa single application hanggang sa multiple applications, and hanggang 6 lang po yung ating segments. Pagdating naman sa Simpson's 1/3 rule, so medyo malapit naman na. So minimum number ay magsisimula ka lamang ng Simpson's 1/3 rule kapag 2 segments, at pag 3/8 rule magsisimula ka naman kapag 3 segments. Ayan. Let's have example number 3. Evaluate the integral of this given tabular data using the multiple application of trapezoidal, Simpson, and Simpson's 3/8 rules. So ito po, as you can see, yung ating tabular data ay but first you have to check muna guys kung yung ating mga x na given o yung ating given na independent variables ay pare-parehas lang po ang differences yung differences. Diba? Pag kinuha mo yung difference ng 0.1 at 0, dapat parehas dito sa mga sunod na mga differences. So yun muna ang i-check mo before you come up with kung anong method ang gagamitin mo So dito dahil equal naman yung mga differences na parang sabi natin na yung yung age natin dyan 0.1. Yan, so yun po ang ating mga differences dyan, diba? Okay? So we are going to use the capital Simpson's and Simpson's rules. So dito given na po yung mga f of x. So dito wala naman tayong kailangang i-compare analytical value dahil nakatabular data lang po talaga yung given. So parang lumalabas yung 1 is ating f of x sub 0, tama? Tapos yung ating f of x sub 1 ay ang 8, x sub 4, x sub 2 ay ang 4, f of x sub 3 ay ang f of x sub 4 ay ang 5. F of x sub 5 ay ang... Tama ba yung bilang ko? Ayan. Okay. Ngayon, using the multiple application trapezoidal rule, of course, this formula, ako din dun sa natin kanina, pinakita. So, of course, dito sa gitna, ilalagay natin yung mga f of... Ilalagay natin dyan yung mga f x sub 1.
hanggang x sub 4. Yan. So, bali yan lang po ang i-multiply nyo sa 2, no? Yung f of x sub 2, f of x sub 3, at ang f of x. At hindi po kasama dyan ang f of x sub 5, ha? So, ngayon, gawin na natin. Ang h, syempre, 0.1 yan. Divide mo sa 2. Tapos, you have 1 plus 2 times yung lahat ng mga nasa gitna. 8 plus 4 plus 3.5 plus 5. Then, plus 1. Then, you will have what? Maging ano nito. So, you will come up with 2.15. Okay, that is under the trapezoidal rule. Okay, ngayon punta tayo dito sa may Simpson's one-third rule. So, dito yung kailangan ma-identify natin mga odd at even. Of course, sino ba yung mga odd dito? Siyempre, ito. Odd, even, odd, even. So, hindi po kasama saka yung f of x sub 0 at f of x sub 5. Diba? Dahil sila ang huli at ang final. Ayan. Ilagay na natin dito. Ulit. You have 0.1 divided by 3. Okay. Tapos yung ating f of x sub 0, syempre yung tapos yung i-multiply natin sa 4 ay yung may mga add na may. Yung x sub 1, yung f of x sub 1, f of x sub 3. Yun lang ito. 8 at saka 3.5. Okay? Tapos may mga even, so even numbered 2 times 4 plus 5, then plus 1. Yan. So, ayan. Ipag-add lang natin yan, you will come up with 2.25. Yan. So, somehow may difference po na 0.1. Okay, mula dun sa trapezoidal. Ngayon, let's have the 1/3 rule or 3/8 rule rather. Yan. So, ngayon, ilagay lang natin dito, syempre, yung imumultiply lang po natin sa 3 yung mga f of x sub 1, f of x sub 2, at ang f of x sub 4. Okay? Yung 3.5 na f of x sub 3, yun ang imumultiply natin sa 2 lang. Okay? So that you can what? Ating h ay 3.1 pa rin. Dito ilagay mo, 3 times 8 plus 4 plus 5. Then times 3.5 plus 1. So ngayon, ang makukuha nyo dapat dito 2.25. Yan. Wait lang may verify lang ako kasi parang bakit nagparehas itong dalawang. Yan. Medyo. Yan. So ulitin lang natin, no. Syempre lahat dito yung mga odd at even, di ba? So 0.1 divided by 3. Tapos ilalagay natin 1 plus 4 times 8. Yan, plus 3.5 para plus 2 times 4 plus 5 plus 1. We'll just verify this one. Okay. Okay, this is just 2.2 lang po. Yan. So correction lang po tayo ha. So we have 2.15 para sa trapezoidal, para sa Simpson's one-third rule, at 2.25 para naman sa 3/8 rule. For number 4, so we have this function f of x is equal to 2e raised to negative 1.5x that can be used to generate the following data or table of this unequally spaced data. Kaya kung titingnan natin maigi, so yung differences ng bawat x, so ito 0.05, ito 0.10, ito 0.10, ito 0.10, ito 0.125, ito naman 0.125. So parang, 'di ba? Hindi pantay. So hindi natin pwedeng gamitin dito basta-basta yung mga formulas natin sa application. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, we're going to evaluate the integral from this data. Okay? But first, kailangan gagamit tayo ng analytical means. So since may given na mga pong function, kaya pwede tayo mag-integrate. Okay? Trapezoidal rule and a combination of the trapezoidal and Simpson's rules
para naman po dito sa wali space data. So, first, let's go for the analytical mean. So, since may given naman na function, okay, so if we're going to consider na, in between naman ito mga x na to eh. So, kunin din natin yung kanyang magiging integration. So, if we're going to get that, makukuha nyo dyan ay 0.79. So, yun yung makukuha nyo dyan. Okay. Ngayon, punta na tayo dito sa ating pangalawang gagawin, yung trapezoidal rule. Sa trapezoidal rule, okay, dito meron po tayong 7 points being equivalent to 6 segments only. So, meron lang po tayong 6 na segments dito. So, dito, we have the following f of x. So, ito, syempre, f of x sub 0, f of x sub 1, f of x sub 3. So, make sure na mas maganda kung markahan nyo na to guys para mas malampu yung pito mamaya. Yan, hanggang f of x sub 6. So, dito, kukuha po tayo ng na integration using the trapezoidal rule dahil meron tayong 6 na segment. So, ngayon, ang gagawin lang natin, alamin lang din natin kung ano yung difference ng dalawang x na involved sa bawat segment. So, simulan natin dito sa una. Mula 0 to 1. Mula I is equal to 0 hanggang I is equal to 1. So, meron kang difference na 0.05. Tapos, difference po nung average nung f of x. So, you have 2 plus 1.8. Wait lang Tama. 1.855. Okay, divided by 2. Okay, yan lang po ang gagawin nyo guys. Okay? Na technique. Tapos yung susunod, mula 2. So may difference po, 0.10. Tapos, yung susunod, 0.55 plus 1.5970. Divide mo lang sa 2. Plus, susunod, mula 2 hanggang 3. 0.10. 10 difference, diba? Yan, okay? So, you have 1.5970 plus 1.3746. Divide mo sa 2. And then, mula 3 hanggang 4. So, 3 hanggang 4 tayo, 0.10 ang deep. Tapos, 1.3746 plus 1.1 by 2 plus yung susunod. 4 hanggang 5, 0.125 ang difference. 1.1831 plus and divided by 2 and last 0.125 din. Okay, you have 0.9808 plus 0.8131 divide mo sa 2. Okay? Okay. So, pag pinag-add na natin yan, kinuhat, so, you must come up with 0.7928. Yan. So, ilista ko lang dito ulit yung mga natin H So, H01, you have 0.0. Tapos yung H12, pare-pareho sila ng H1, dito? H23. Ayan. H23, tsaka ng H34, which is 0.10. Tapos yung mula H45, tapos H0.125. Okay? So somehow malapit naman po siya dun sa ating 'di ba? 0.79 din. Okay. Ngayon, ba, sir, paano kung napakahaba nung madaming data na nakalagay? Tapos unequal pa. So syempre maraming yan. Maraming trapezoidal rule. So pwede mo rin namang consider ito. Yung gagamit ka nung Simpson's one-third rules. So, kailangan lang, you have to verify kung kailan ka gagamit ng 1/3 o ng 3/8. Pag halimbawa po, kunyari, di ba sa trapezoidal rule natin, syempre ang kailangan mo lang isang segment lang, di ba? So, kapag halimbawa po, wala pong kaparehas na segment, okay? Yung, let's say, may isang segment ka na wala namang kaparehas sa iba, so magta-trapezoidal rule ka lang. Yun lang yung gagawin mo pag wala siyang kaparehas.
na segment. Okay? Yan. So dito sa ating given, so meron lang tayong isang segment na iba doon sa iba pang mga segments natin na meron. So gagamit lang po tayo dito ng trapezoidal rule. So using the values of x sub 1, x sub 0. So dito, ang ating x sub 1 ay 0.05 ata yan. Okay? Tapos minus 0. Siyempre, ito yung h natin, no? H din eh. Okay? H sub 0, 1. Tapos yung ating mga value, you have 1, meron tayong 2, tama? Okay? 1.8555 plus 2. So, divided by 2. Kaya makukuha mo ditong part ay 0.0964. Okay? Part pa lang yan ha. Ng ating. Okay. Next stop. Ito. Simpson's 3/8 rule. Ayan. So dito, kung mapapansin natin, dun sa ating given, meron po tayong tatlong. Okay, pare-parehas ang spacing. 0.1. Ito yung mga 0.10. Diba? So ang gagawin mo lang, kunin mo o gagamitin mo lang yung f of x sub 1 hanggang f of x sub 4. Wherein ang nasa gitna nila, yung tatlo o f of x sub 2 at ang f of x sub 3. Okay? So 3 times 0.1 by 8. Dito ilagay mo yung apat na f of x. So sa 1.855 tapos multiply na sa 3 yung dalawa, yung f ang f sub 3. Plus 1.3746 yung last 1.183. So dito ang makukuha mong 0.4483. Okay. And then lastly, para naman dun sa dalawang segments na may difference 0.125, so ang gagamitin mo lang yung mula f of x sub 4 hanggang f of x sub 6. Wherein ang nasa yung f of x sub 5. So you have 0.125 here, divided by 3. Tapos dito yung una mo yung 1.1831. Susunod yung 4 times ng 0.9808 plus 0.8131. Then you will come up with what? 0.2466. At ngayon, para sa ating final na value, kunin mo na yung magiging total, no? Okay, pinagsamang or sum nung fraction natin. So, pagkat mo lang yan, 0.0964 plus 0.448, 0.2466. And then, pag-add mo lang yan, so you must come up with 0.7913. So, ito na po yung ating magiging sagot. Okay, for this problem. Sige, let's go to example number 5. So dito po, gagamit na po tayo ng Romberg integration to evaluate the integral of this. Yung ating ginamit sa example number 1. Okay? Yung 1 minus e raised to negative 2x dx from 0 to 3 to an accuracy of 0.01%. Okay? And then, kung babalikan natin example number 1, so ang mga nakuha nating integral doon ay mga naka-first order. So, po sila mga naka-first order. So, identified natin. Siyempre, yung una, we have I 1,1. Tawagin natin 1,1. So, that is equivalent to 1.4963. Wherein ang bilang ng segments niya, isa. Sorry. Ayan. Doon sa n is equal to 2. So, 2, 1. So, we have 2.1734. So, take note yung 1, yung number na nasa dulo ng subscript, yan po ang order ha. Order po ito. Dito naman sa may n is equal to 4. So, we have I sub 3,1. So, we have 2.4111. At pag ang bilang segments ay 8, so or 1, we have 2.4781. Okay? So, yan po ang ating
gagamitin natin para makuha natin yung integration ng second order. So sisimulan natin doon, guys. Okay? And then we will not stop hanggang sa ang ating magiging approximate relative error ay nasa mas bababa na po sa 0.01%. So dito naman po papasok yung formula natin para sa percent relative error. So take note lang po yung ating mga J at saka K, ha? Ayan. So JK, yan. So baka magkalit-ulit tayo. Sige. Pero let's try to understand this one. So yun lang naman. Okay? Yes, sisimulan natin ang lahat sa A is equal to 2. A is equal to 2. Therefore, ang una mong hahana ay I12. And para sa I12, kailangan mo, syempre, 4 raised to 2 minus 1. Kasi yung K mo is 2 nga, no? Okay. Tapos, ang kailangan mong gamitin dito, so since you have J, 1 dito J plus 1, so I2, then comma, 1, minus I1. Yan. Divided by 4, raised to 2 minus 1, minus 1. Okay? So, ngayon, isubstitute mo dyan kung ano yung ating mga dyan, values. Siyempre, para sa ating ito magiging 4 na yan, di ba? 4. Times nung I210 is yung pangalawang 2.1734. And minus 1.46 divided by 4 minus 1. And then dito, at approved or improved integral ay 2.3991. Okay. Yan. So, yan pa lang. Una pa lang yan, ha. Ngayon, kunin natin ang percentage or approximate relative error para sa 1. So, ang kailangan mo ay ang IJK. So, ang kailangan mo yung nakuha mo, I12. I12 minus, ayan, I1, 2. Kailangan dito ang ilagay mo ay J plus 1. So, yung 1 magiging 1. So, I21. Ang basehan mo. Times 100. So, ngayon, kunin mo yan. So, you will come up with, yan, may makukuha natin dito. I12 is 2.3991 minus yung I21 natin, ginamit kanina. Yan. So, pagdating po sa approximate relative error, ang pagbasehan mo lang, yung ito, yung makukuha mo dito, at saka yung dito. Ha? Yung makukuha mo dito, at saka yung dito. Yun naman lagi kasi. Okay? Yan, times 100. Dito, dapat ang makukuha mong percentage ay nasa 9.408%. Yan. Ngayon, if I'm going to continue this one, sapat, para naman dun sa ating I13. Okay, I13. Sorry. Second order pala tayo. Wala pa pala tayo sa... Mamadali ako, no? Yan, I22. Yan. So, para makuha yung more accurate ng I sub 2, so ito yung integral at 2 segments, tapos second order. So, yung kanina, pang 1 segment lang po ito. Integral at first segment, pwede natin tawag, second order of the integral at first segment. Okay, ito naman, we have the second order for 2 segments. Ayan, okay. So we have 4 raised to 2 minus 1 again. Then, ang kailangan mo dito, so since 2, 2 ito, dito ang kailangan mo ay, ano kailangan natin? 3, 1. 3, 1 ang kailangan mo. Minus I, 2, 1. And divided by 4 is to minus 1, minus 1. So, pag sinubstitute mo dyan yung value ng I31 at saka ng I2, ay dapat ang makuha mo dyan ay nasa 2.4903. Yan. Tapos, of course, percentage. O, percentage mo ng 22. So, dito, ang kailangan mo lang ilagay ay ang I2 minus mo sa I31 divided by I22. Yan. So, then times 100%. Dapat ang makuha mo dyan ay nasa 3.1803%.
So kung mapapansin natin, naging ating inflation. Kasi kanina, kung nakita nyo yung percentage, di ba, nasa 40 at saka 13%. Tama, no? Ito, kanina yung sa one segment lang, nasa ngayon sa 9. Di ba? Ito naman, yung mula 30, naging 3%. Ngayon, pag kinuha mo naman yung I32. Okay. Yan, I32. So, ang kailangan mo dito, 4 is 2. 2 minus 1 again. Tapos, ang kailangan mo ay ang I or 1. Minus I31. Divide mo sa 4 raised to 2 minus 1. And then, minus 1. So, dito, dapat ang makasa 2 point. Ayan, medyo lumalapit na dun sa ating true value. Ayan, no? Napansin naman. Tapos yung ating magiging percentage error is, ano mo, I3 minus I41. Okay, so I3. So you will have what? You will have 8919%. So from kanina ay nasa lang to, nasa 3.6% kapag 4 cents. Ibig sabihin ng I32 dyan, that is the second order of integral for 4 segments. Okay? Pang-4 na segments ha. So, percent or 3.6% naging 0.8919. So, ayan po. Yan lang po yung kailangan natin kunin para sa second order. Kasi, hindi na natin kailangan kunin pa yung I42 kasi wala naman po tayong pang-tip na doon. Wala naman po tayong I sub 5. So, hanggang dyan lang po tayo. Para dyan sa second order pa lang. So, dito, ang kailangan natin makuha, di ba? 0.01%. So, hindi pa natin nakukuha. Ngayon, guys, para madali nyo pong malaman, anong gagamitin nyo, you can have this, yan, 1, 1. Diba? Yung mga given sa'yo usually. Yan. So, for this, equal to yung given. Ngayon, pagsamahin mo itong dalawang to, para makuha mo si 1, 2. Yan. Pagsamahin mo naman din itong dalawang to, para makuha mo si I22. Okay? Yan. Tapos ito, pagsamahin mo lang to, para makuha mo si I32. Okay? Yan lang po, para makuha yung sa second order. So, ito lang yung mga kailangan mo. Pag sa I12, ang kailangan mo lang I1, I21. Sa I22, ang kailangan mo I21 at ang I31. Sa I32, ang kailangan mo ay ang I41. Okay? Hopefully, nakuha natin yan. So ngayon, dahil nasa third order tayo, so ano bang kailangan natin? O ano bang mangyayari kapag pinagsama ng I2 at ang I22? Kailangan mo ay ang I13. Dito naman, you will I23. Ayan. So, bale, tignan nyo magunsan tayo makukuha ng values natin para makuha itong sa third order. So, para sa third order, 1, 3. So, anong kailangan mo? 4 raised to 3 minus 1. Multiplied sa natin siya i-multiply. I-multiply mo siya sa I22 minus I12. Okay? Tama ba? Tama ba yung ano ko? Okay, tama naman. Divided by 4 is to 3 minus 1, then minus 1. I22 na. Diba ang I22 natin kanina ay, okay, lista ko dito ang I kanina ay nasa 2.4903. Samantalang 1 na nasa I12 ay nasa 2.3991. At yung isa syempre, isama ko na dito para mamaya dun sa I23. So, ang kailangan nun ay 2.5004. Okay? Now, dito, pag sinubstitute mo itong I2.4903 at ang I12 na 2.3991, dapat ang makuha mo dyan ay na 2.4964. At ang kanyang percentage error, okay, ang 1.3, kukunin mo sa pamamagitan ng I13 at I22. And with an absolute value, guys, times 100%. So, dito ang makukuha mo dapat ay na 0.22 or 244%. Okay? Tapos yung I
ano yung susunod? I23. So, ang kailangan mo ay ang 4 raised to 3 minus 1. So, hindi pa rin natin ako kasi nasa point 2. I32 minus I22 divided by 4 raised to 3 minus 1. So syempre yung 3 minus 1, that is square 2, diba? So, dapat ang makuha mo dyan ay nasa 2.501. Okay, tapos yung percentage error naman, you have I23 minus I32 and times 100%. So, dito dapat ang makuha ay 0.0280%. Sayang, hindi pa rin tayo tapos kasi ang natin 0.01. Okay, pero huwag kayong magkalala. Meron tayo makukuha dito, ha? O, ngayon, balik tayo dito sa ating chart. Okay, ngayon, ito. Pinagsama ko yan. Makuha mo yung I14. Yan, I14. So, ito na lang po yung kailangan natin makuha, guys. Yung I14 na lang. Okay, syempre, gagamitin mo yung I13 at saka yung I23. Ngayon, para makuha mo si, so at K is equal to 4. So, yung I14. So, ang kailangan is to 4 man. Ang kailangan mo dito ay ang I23 minus I13 divided by 4 raised to 4 minus 1 minus 1. Nasa 2.5012. Okay. Ito yung kanina nakuha natin eh. Okay. Pero somehow may discrepancy dito. So, kinuha natin yung percentage. So, mga nasa ano yan, pwedeng 0%, no? Kung halimbawa, ginawa nyo 4 decimal place integration nyo. Or, kung halimbawa, hindi nyo na-round off yung nakuha nyo dun sa integral, so more or less, ang magiging percent lang naman yan ay nasa 0.04%. So, bali ang ating final answer para sa problem na ito ay nandito. Dahil nakuha natin yung mas mababa na po sa 0.01%. Okay? Na kailangan. Now, for example number 6, so we are going to use the fourth order of Romberg integration to evaluate this integral. Okay? So, again and again, okay, yung ating nakuha kanina dyan, itinang natin, that is around, ano ba yung nakuha natin? Take note lang natin. That point, 4248. Ayan, 4248. So, yan yung nakuha natin dito kanina, di ba? So, ngayon, kailangan mo itong first order integral at n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 4. Although, yung pang tawag dito, pang 8 segment, no, na integration na trapezoidal rule ay hindi po na ipakita dun kanina. Pero syempre, pwede nyo, okay? So, you will get 12.4224. And then, of course, using the result or using for the Romberg integration, so makukuha mo isa-isa yung I21 or I1, I22 at ang I32, tapos yung I13, I23 at ang I14, you will get 12.4213 na may percent error na 0.0008 with respect to this one. Okay? Ayan. Okay, so ayun pala guys, no? Nga pala, although yung kanina, dun sa problem number 5 natin kanina, di ba? Although sakto naman siya dun sa true value. Pero, ang naging basehan kasi natin ng percentage is mula dun sa previous one, di ba? Okay? Bali, ang ginawa kasi natin is yung current approximation minus previous over the current. So, yun po ang ginawa natin dito sa Romberg integration. So, hindi po tayo kumuha ng base sa true value. So, base lang po tayo sa previous approximation.